Naantala ang ilang serbisyo ng PhilHealth online kasunod ng umunay pangahak sa kanilang sistema. Ang grupong nasa likod umano nito ang Medusa Ransomware na naghihingi raw ng malaking halaga kapalit ng hindi paglalabas ng mga impormasyon ng mga miyembro ng PhilHealth. May unang balita si Katrina Son. Mula nitong Biyernes, naka-temporary shutdown ng systems ng PhilHealth. Ayon sa kanila, nagka-problema raw kasi ng information security incident. 72 stations ng PhilHealth ang naapektuhan. Kasama rin sa naapektuhan ng e-claims, membership portal at kanilang website. We stopped all our operations to make sure na hindi nakakalat kung ano man yung naging insidente. Right now, we are trying to configure all our systems. We also have reported this to the ICT, to NPC, to the NBI for forensics. Apektado rin daw ang ilang serbisyo ng PhilHealth tulad sa mga pasyente na nasa ospital. Nag-abiso naman daw ang PhilHealth sa mga ospital na gumawa muna ng temporary arrangement sa mga pasyente. Bagaman kasama sa naapektuhan ng impormasyon ng PhilHealth members, sabi ng PhilHealth. Huwag po tayong mag-alala at wala rin po na-compromise ng mga personal information sa mga pangyayari ito. Ayon sa tech expert na si Art Samaniego, nasa 31 pahina na naglalaman daw ng mga impormasyon ng PhilHealth members ang laman ng Medusa blog na gawa ng Medusa Ransomware Group. Inilabas daw ito ng Medusa para pagbantaan ng PhilHealth. Nakasaad daw sa blog na maglalabas pa sila ng mas maraming impormasyon ng mga miyembro kung hindi magbabayad ng $300,000 na ransom ang PhilHealth sa Medusa Ransomware Group. Binigyan din daw ng grupo ang PhilHealth ng 10 araw na palugit. Ang Medusa Ransomware Group, bagong grupo yan. Siguro mga 2019 namin unang nakita yung presence nila. Pero kakaiba to ngayong grupong to kasi marami na silang na-attack ng mga malalaking organization. Ang ginagawa nila, pag napasok nila yung system ng isang kumpanya o isang gobyerno, ini-encrypt nila. Ibig sabihin, sabi ni Samaniego, nakalock ang data ng organisasyon na inatake nito. Ibibigay lang daw nila ang decryption key kung magbabayad ang kumpanya o gobyerno na binibiktima nila. Kaya raw ang tawag sa kanila ay ransomware group. Sa ipinalabas na memo ng DICT sa mga ahensya ng gobyerno, inirekomenda nito na muling pag-aralan ang polisiya kaugnay sa bring your own device sa work from home setup ng government employees. Ito ang unang balita. Katrina Son para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.